Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong tanghali ng Miyerkules ngayon, di ba mga lods? No? So tanghali ng Miyerkules, mag-update tayo ngayon. Grabe, titignan natin kung ano nangyari sa meeting kanina. Ano nangyari sa meeting ng mga big banks at big boys ng ating crypto industry mga idol. So i-check natin yan at iba pang balita global, mga kahindik-hindik at kagila-gilalas na news. So ayan, bago ang lahat mga idol, alam nyo na, palike ng ating video. Pag-click nyo pa lang ng video, like nyo na yung video natin. Napakalaking tulong na yan mga idol sa ating channel, no? Palambing lang po mga idol. At syempre sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, balita, hindi pa huli, mag-subscribe na kayo sa ating channel mga lods. Okay, let's go. Mag-news na tayo ngayon mga lods. Pero tignan muna natin ang chart mga idol. Ang chart ng ating XRP. Ganun pa rin, no? So, napakahaba na ng consolidation na to. Kung titignan nyo mga idol, from February 7, nung nag-up siya, no? February 7, ngayon, 11 na, no? 7-11, oh my God, 7, 8, 9, 10, 11. 4 days na tong ganito sa range na to, no? So, ang titignan natin dyan, yung top na ito, at yung bottom na ito. Sabihin natin dyan na lang. So ito kasi yung parang lumalabas na 50% niya, no? Ayan. So hinihintay natin na mabasag yan mga idol, no? O abutin niya yan, no? Kunin niya, pang. And then pwede siyang mag-bounce. O pwede siyang bumaba dire-diretso sa lusak. Ano ang mas prepare nyo, mga idol? So, ayan check na natin yung mga balita, mga lods. Unahin na natin ang post ni Elon Musk na Itechiwa, no? So, I don't understand, sabi dito ni Nicole, why JE victims still won't name names, no? Kumbaga yung mga biktima, bakit hindi pangalanan yung mga umabuso sa kanila or something, no? Sabi dito mga idol, most of the child victims were turned into traffickers themselves by the JE after age 18. So ang nangyayari daw mga lodi ganito. Halimbawa, biktima ka ni JE, no? Napunta ka dun sa island nang musmus ka pa lang. Okay? So ang nangyari yon, naabuso ka, naging ganyan. Pagdating mo ng 18, hindi ka na dun kasi mas mas in demand doon yung mga toddlers o mga bata. Mga idol, ayun ang napakasamang nangyayari doon. So ikaw, pagdating mo ng 18, umidad ka na, hindi ka na doon, pero nagiging ka na, traffickers ka na, nagiging kasabwat ka na, kumbaga. Mga idol, ganun yung pinakamadilim na sistema doon, mga idol, no? By making them commit crime with him, JE ensured their silence more than any NDAs possibly could. Alam niyo yung sabihin ng NDAs? Non-disclosure agreement. Ayan yan They should be offered amnesties in order to testify. So ang ginagawa kasi ni JE, dahil kasabwat ka na, hindi ka na magtuturo. Di ba? Naging traffickers ka na rin nung umidad ka, naging traffickers ka na. So kasabwat na kita. Di ba? Pag nagturo ka, kasama ka na sa ikukulong. Parang ganun yan, mga lods. Kaya sabi dito ni Elon Musk, they should be offered amnesties in order to testify. Grabe, no? Masyadong madilim yung na yon, yung kaso na to, mga idol, at kakaiba, no? Napaka dark, mga lods, no? Hindi siya kumbaga parang mas masahol pa nga sa mga movie mga lods yung mga nangyayari dyan. So grabe, ayun yung update lang, may malabas lang kasi ng mga update So ayan yung comment ni Elon Musk dyan. So ito, mga idol ko to. Sino ba naman ang hindi idol kay Marshall Mathers? Kilala niyo si Marshall Mathers, si The Real Slim Shady, syempre si Eminem, mga idol. So galit siya kay Trump, mga lods, no? Sa isang concert niya, mga idol, this with his usual aggressive style and language that knows no compromise, rapper Eminem turned the stage into political battlefield as he addressed the crowd saying
Totoo yan mga lods, no? I don't want to mention a specific name but I can't effing stand Donald J. Trump. Whenever I say F, you say Trump. F, Trump. F, Trump. Ayun yung ginawa niya dyan, mga lods. Tapos kasunod yun yung kanta ng White America. Alam niyo yun, mga idol, sa mga magagandang kanta niya yun. So grabe dito mga idol, talagang lumabas na si Eminem na talagang tinutuligsa niya, no? Yung mga patakaran o kung ano man yung pinapatupad ngayon no? Ni Donald J. Trump. Aabangan ko yung kanta niya dito mga lods, no? At for sure napakaganda niyan. Mga idol, gagawa si Eminem ng rap tungkol diyan mga idol sa ICE, no, kay Trump. Nako yari mga lodi, grabe to. Ang ganda nito. Ang ganda nung siguro nung lalabas na kanta ni Trump. Pero ang pinaka-focus dito mga idol is galit na galit si Eminem kay Trump. So ayun, sabi niya, I'm scared of my parents to walk out there. So ayun, bata na yan. Nanginginig pa siya dyan. So parang pinapakita dito yung mga pang-aabuso ng mga ICE, mga load, sa mga parents ng mga bata na to, mga load. Yung mga parang, ang tawag nila doon? Basta yun. Alam nyo na yun mga loads di ba? Yung parang kawawa sa ICE. Yung mga yan. So, ako mga loads syempre, hindi, tutol din ako sa mga ganun. Parang ayoko na magbanggit. Marami may ano na naman tayo, magalit na naman yung mga sutoy dyan sa paligid So hindi na ako magsasalita. Pero ang sasabihin ko lang, pagdating dun sa mga yon, sa ginagawa ng ICE, kumbaga ano rin ako dyan, mga lods, no? Hindi rin ako sang-ayon dyan, mga idol. No, kaya lang, ayun yung ano ni Trump Sa iba, merong mga desisyon si Trump na gusto ko, meron din namang mga ayaw ko. 'Di ba? Ganun lang. At dito sa part na to, kay Eminem ako dyan, mga lods. Siyempre, ano ko yan, idol ko rin yan mga lods So, ayan. So, grabe, no? Nakita niyo yung mukha ni Trump, Sartal. Nang-aasar pa Tapos, malalaman mo na Trump and his family made 3.4 billion in profits in 1 year from crypto, including 1.2 billion in cash. Oh my goodness. Di ba? They sold worthless coins and took people's money in to increase their wealth. So, alam niyo na yung mga nilabas nilang coins, di ba? Tatlo yan. Alam ko pagkakaalam ko lang yung Trump coins, yung Melania coins, tsaka yung WL5. Di ba? So, alam ko sa WL5, maraming issue doon. Tsaka, lalo na sa Trump coin pala kasi, 2 days bago siya ma-elect ata niyan, mga lods, kalimutan ko. Yung news na yun Pero, grabe yun. Sablay na sablay yung ginawa ng mga... Actually, hindi ako naniniwala si Trump yung gumawa ng Trump coin. Mga idol. Hindi rin ako naniniwala na siguro... Ang mga may idea niyan, ito yung dalawang chupol sa likod niya na anak niya. Okay? Ayan, mga lodi. Si Eric Trump at saka si Donald Trump Jr. Si Junjun. Ayan si Junior. Si Unyor. Si Unyoy. Si Unyoy at si Eric, mga lods, no? Ayan ang dalawang may kagagawan niyan. Sa tingin ko, pagdating sa crypto, ito yung utak niyan, yung dalawa. Mga lods, si Trump, marami nang iniisip yan globally. Yung laban niya sa Iran, yung laban niya sa China, lahat marami. So, pagdating sa crypto, pinapaubayaan niya rin sa dalawa niyang chupol na anak, no? Kaya nga, magugulat ka Nung pinardonan si Sisi, tinanong ba't niya pinardonan si Sisi? Diba sabi niya, hindi niya alam. Hindi ko makilala yun Sabi ni Trump di ba? So, ang ibig sabihin, nagpardon doon etong dalawang sutoy na to, mga lodi, no? So, ayan, grabe to, mga lods, no? Siyempre, marami sa ngayon mga idol, diba sabi nga nila ngayong midterm election, once na lumamang o manalo ang Democrats, i-impeach si Trump. No, siyempre, laban pa yon. Hindi naman agad pag nanalo, impeach na agad siya, hindi ganun, no? Magbobotohan yan, hindi ko alam kung anong mangyayari dyan. Yung sistema sa kanila pagdating sa impeachment, di natin alam Ngayon lang natin malalaman kung sakali, mga idol, no? Pero ako, maalis man si Trump o hindi, wala akong pake. Ang gusto ko lang kay Trump is habang nakaupo si Trump, malaki yung pag-asa na yung mga batas, no? Na yung mga batas
na positive sa crypto, maipasa. Pag maipasa lang yung mga yun, pwede na siya mawala dyan sa... pwede siya palitan. Di ba? Mga idol. Panoorin niyo yung mga lodi. Ito sabihin ko sa inyo, sa Netflix. Di ko alam, hindi kasi makikita dito yun sa Netflix. Pag inopen ko yung Netflix dito, hindi makikita Si Cat Williams, no? Bago lang to sorry. Netflix, Cat. Yan, si Cat Williams. Yung bago niya ngayon, yung ano ba yung pinakabago niya ngayon? Meron ang pangalan nun? Hindi woke hindi. New. Anong pamagat nito? Wait lang mga lods ano ko lang sa inyo. Ito yan. Hindi ko lang kung may sounds na ba? Dali, wala akong headset Ayun, wala. The Last Resort, ayan. The Last Resort, mga idol. Panoorin niyo yan sa Netflix. At may diyan kay Trump. May siya diyan kay Trump, mga lods, no? Ayun yung ko diyan. Kakapanood ko lang niyan kahapon So ito, 3.4 billion profits, mga idol. Ano pa? Trump's crypto earnings surpass his real estate empire. A new report shows Trump-linked crypto activity generated 3.4 billion in just 16 months. 1.2 billion in cash from World Liberty Fi. Ayan yon, mga idol. With another 2.25 billion tied to crypto holdings. His traditional businesses, real estate, golf, branding, took 8 years to earn the same cash. Imagine mga lodi, yung mga business ni Trump, hindi man lang kumita ng ganun. No? Kumbaga, kumita nga ng ganun, pero inaabot ng 8 years. Pero siya, nung pumasok siya sa crypto, mga idol, 16 months. 'Di ba? Nakuha niya agad yung mga ganung kalaking profit, mga idol. Nako. Eto mga lods, marami kasing nagsasabi na parang iniisip nila sobrang maka-Trump ako ganyan. Alam nyo, mga idol, ako is maka-crypto, mga lods. At si Trump yung tao na pro-crypto sa government niya, mga lodi, no? Kaya gusto ko si Trump kasi alam ko na pag nakaupo si Trump, maraming mga maipapasang batas na magiging positive sa crypto on the long term. 'Di ba? Long term, makapakinabangan yung mga maipapasa ngayong batas para sa crypto. Sa tingin niyo ba kung si Kamala Harris yung nanalo, maipapasa yung Clarity Act? May pag-asang maipasa yung Genius, may papasa yung Genius Act at may pag-asa bang maipasa yung Clarity Act? Mga idol, sa tingin nyo, ko lang yun tanong ko lang yun. Pero eto, para sa akin, samantalahin na natin na pro-crypto yung government at maipasa na lahat yung mga batas na pwede maging makatulong, no? O maging positive sa crypto. Mga idol, doon ako. Pero kay Trump, wala, hindi ko naman US President dyan, so wala naman ako masyadong paki dyan, mga lods. Ang gusto ko lang is yung maipasa yun sa termino ni Trump kasi mas malaki yung yung pag-asa na pakinabangan natin yung government niya para maipasa yung mga positive na batas para sa crypto. Doon ako, mga idol, no? Hindi kasi yung iba kasi sinasabi masyado kang maka-US. Yung nagko-comment tayo, ganun tayo na. Alam nyo, wag kayong maging mga chupul katulad ng mga political troll, mga lodi. Pag nandito kayo, sana lawakan nyo yung isip nyo, mga idol, okay? Hindi ako namumulitika dito, mga lods. Lahat tayo pumasok sa crypto para mag-profit. Wag kayong maging hipokrito. Ano lang tayo, realidad lang tayo, mga idol, no? So, si Trump, masaya ako na nandyan siya dahil positive siya sa crypto, mga idol, no? At once na may pasa na lahat yan, nako, for all I care. English no? Diba? So, ganun lang, mga idol. So, ito tayo nako. Another one down, sabi ni Elon. Another one bites the dust, sabi dito, mga lodi. Transformer Culture Minister resign over Epstein ties, no? So, dahil nadamay siya
No, si yung Transformer Culture Minister, mga idol. Kuha ka pa ng kanin mo dyan, so. Kuha ka pa. Papa ka lang? O, sige na. No, bigla na siyang nag-resign. Sino ba yan? Si Jack lang naman yan eh. Kala ko naman kung sino, si Jack lang pala. Si Jack lang, ayan, Transformer Culture Minister resign after his name appeared over 600 times in the Epstein files, mga lodi. Oh my goodness. He and his daughter are now under investigation for aggravated tax fraud laundering tied to offshore dealings with Epstein. He's deeply hurt to leave his position. Ay, puta, masakit pa daw sa kanya mag-leave sa position niya. But resigning doesn't make the crime goes away now, does it? So, ayan yung mukha talaga siyang ano, no? Mga idol, hindi ko sinasabing ano kasi hindi na. Basta yung iba yung ano niya, no? Yung aura ng face niya, mga lods, no? Nararamdaman niyo ba 'yon? Yung although malalaman natin na syempre siguro marami ng retoke sa face niya. Ganun yung unang napansin ko. Pero iba yung ano, iba yung aura ng face ni Idol. Di ba? Ayan oh. Oh, si Jack lang pala to. Grabe. So another one bite the dust, mga lodi. Another one down, sabi ni Elon. But still no arrest, mga lodi. Okay. So nako, alam nyo umiinit ng sobra yung issue dito sa files na to. At mamaya may maglalabas pa. Actually, isang oras na lang ata o 2 hours. No? Maglalabas, mga lodi, yung kagabi na news natin. Magpapa-interview siya at ilalabas niya lahat ng pangalan. So, mga launa, alas 2 yun. Alas 12 pa lang kasi mga idol eh. So, isasama na natin yun mamaya sa news natin. So, ito naman, mga lods, no? Punta na tayo sa ating crypto. The next Federal Reserve Chair Kevin Warr says, if you're under 40, kumbaga 40 pababa, hindi na ako kasama dito, mga lodi, 76 na ako eh. If you're under 40, Bitcoin is your new gold. Oh my God. Na? He knows what's coming, mga idol. So, imagine yung tao na papalit kay Jerome Powell, ganito ka bullish sa Bitcoin. Imagine pag umupo na siya, mga idol. 'Di ba? So kaya nga doon ako natutuwa na lahat ng mga inuupo ni Trump, mga idol, is mga pro-crypto. 'Di ba? Scott Bessent, Paul Atkins. 'Di ba? So, eto si Kevin Warr. So talagang malaki yung pag-asa. Kumbaga itong termino ni Trump, ito yung parang time ng crypto to shine, mga idol. Kaya medyo gusto ko si Trump dahil lang doon. Pero yung ugali niya o yung something na mga ginagawa niya, hindi ko rin siya pwedeng i-judge. 'Di ba? Ganun lang 'yun mga lods eh. So, ganun. So, wala tayong magagawa diyan at ako dito, bullish ako dito kasi imagine kapag merong FOMC meeting siya yung magsasalita, 'di ba? Malamang laging yan. Good day everyone, ganun agad. Alam niyo ba 'yan? Sa mga hindi pa nakakaalam, mga lods, kapag si Jerome Powell tumayo dito, kung magsasalita na siya sa FOMC, kapag ang sinabi niya is, good day everyone, ibig sabihin, aangat yung market nun. Pansinin nyo, sa lahat ng sa lahat ng interview niya, pansinin nyo, mga idol, pag sinabi niyang good day everyone, aangat yung market. Pero pag sinabi niyang, good evening everyone, alam nyo na, mga idol, alam nyo na yan, mga lods. Akin na yung Choy, ketchup, bilis, lalagyan ko yung kanin mo. Alam nyo na, magda-drop yung market pagka good evening everyone, mga lods. Pero pagka good day, positive yan. Matik. Malamang siya pag nagsalitaan sa kanya, no? Hindi yan, Choy, ayun yung ketchup po, ayun. Ano kaya sa kanya, no? We celebrate everyone, ganoon agad yun, lipa yung market. Liparan na agad yung yung market natin. Wait lang guys Sabi mo kasi magpapapak ka eh. Dapat magpapak. Tama yan, kahit ganyan. Shake, mix mo yung ketchup balik mo muna to bago mo balikan yung kanin mo. Okay, eto, let's go back.
Okay, no? So, good news yan kay Kevin Wars. And then, dito tayo. Nako, eto na yung news natin, mga idol. Update natin to sa nangyaring meeting ng mga bank, big banks, and mga crypto boys natin. Ano ba nangyari kaninang madaling araw? Actually, kakakita ko lang nito kasi naghahanap ako kanina, wala pa. So, pagkatapos natin basahin, i-confirm natin kay Grok, okay? Sabi dito, Clarity Act talks no deal. Oh my goodness. But pressure increases. So medyo wala nga masyadong walang deal na nagawa, pero medyo na-pressure sila at kailangan na nilang mag-meeting uli. Today's White House meeting ended without a final agreement on stablecoin yield. But this wasn't a failure, o hindi daw to failure ha. It was a forcing function. Okay, what changed? Banks and crypto stayed engaged. Technical details narrowed. Okay? Negotiations continue behind closed door. What didn't change? Stablecoin yield remains the choke point. Ito pa rin ang problema, mga lodi, kaya hindi mapasa-pasayan. No breakout headline yet, but the White House doesn't run repeat session unless progress is real. This is still moving. So, ano natin dito? What is the update on this? Explain me in Tagalog. O yan Tagalog tayo para malaman natin. Okay? Okay. Kamusta? Ang update sa Clarity Act for Payment Stablecoin Act o madalas tinatawag na Clarity Act hanggang ngayon, February 11, ito ang pinakabagong sitwasyon. Okay. Anong February 10 kahapon, may pangalawang pagpupulong sa White House tungkol sa mainit na issue kung pwede bang magbigay ng yield o interest sa mga stablecoin reserve. O yan yun, alam na natin yan. Walang naging final agreement o kasunduan sa meeting. Parehong sinabi ng mga kinatawan mula sa crypto side at bank side na productive ang usapan. Ano ibig sabihin nun? Pero wala pa rin compromise na natapos. Okay? Dumating ang mga bangko na may daladalang written document na tinatawag na prohibition principles. Gusto nila bawal talaga ang yield sa stable coins, lalo na kung para lang sa pag-hold o pag-keep ng pera. Pero may maliliit na pagbabago. Unang beses silang nagbukas ng posibilidad ng limited exemption. Halimbawa, naku, mukhang, may progress mga idol, no? Limited exemption. Kung halimbawa, kung may specific na transaction o activity na ginagawa ng users, baka pwede pa rin magbigay ng reward. Kasi ang sinasabi rito, kung nakatenga lang, bakit mo re-rewardan? Kasi nakatenga lang siya dun eh. 'Di ba? Ayun yung ayaw ng bangko na nakatenga lang tapos re-rewardan mo. Kaya sabi dito, kung may specific na transaction o activity na ginagawa ang user, baka pwede rin magbigay ng reward. Kailangan may gagawin ka, hindi yung nakatenga lang, di ba? Ang crypto side, kabilang ang Coinbase, A16Z, Ripple, Paxos at iba pa, gusto mas maluwag na definition ng permissible activities para makapag-offer ng rewards, habang ang banks, ang Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America at iba pa, gusto mas mahigpit na rules para protektahan ang kanilang traditional deposit. So, dun sila, no? Ang gusto ng crypto, mas maluwag para ma-rewardan yung mga users. Ang gusto naman ng bangko, mas mahigpit na rules para protektahan ang kanilang traditional deposit. Mas maliit ang meeting, siguro mas mabilis ang meeting kaysa sa una, at mas malalim ang technical discussions, pero hindi pa rin naresolba ang core problem. Susunod na hakbang, ano yung mga susunod mga idol, no? Magpapatuloy pa rin ang private negotiations sa mga darating na araw. Hinihimok ng White House na magkaroon ng kasunduan bago mag-March 1. Ibig sabihin sa katapusan ng February. Hanggang ano ba yung date ng February ngayon? 28 lang mga lodi. Oh my God. 28 lang. Ililipat na raw ang baton sa Senate Banking Committee at sa industry mismo para maghanap ng solusyon
Posibleng ito na ang huling malaking White House meeting sa isyung ito. Nako, mga Lodi, magkakaroon na ng final meeting. Mga idol, no? Maraming sources ang nagsasabi na ito pa rin ang pinakamalaking choke point. Hadlang. Yun nga yung hadlang, no? Yung yielding. Para maipasa ang buong bill. Kung hindi maresolba, maaaring maantala o mabago ng malaki ang batas o wag na lang, itapo na lang. Ayun. Sa madaling salita, may pag-unlad sa usapan. Mas bukas na ang bank sa ilang exemption, mas productive ang tono. Pero wala pa ring deal. Patuloy pa rin ang laban sa gitna, sa pagitan ng crypto at traditional banks, mga idol. Abangan natin ang mga updates sa mga susunod na araw. Lalo na kung may bagong draft o markup sa Senado. Ayan na, ayan yung update natin kaninang madaling araw sa nangyaring meeting, mga Lodi. Nag-offer yung bangko ng konti, hindi tinanggap ng crypto boys. No? Sabi kasi ng bangko, hindi pwede yung tenga lang yan. Sarap buhay, tenga lang, tas kumikita. Dapat meron silang gagawin, may activity silang gagawin, transaction something, para magkaroon sila ng konting rewards. Ganun. Di ba? Ayun mga idol, sang-ayon ba kayo na nakatambay lang magkakaroon ng reward? Hindi ba talaga lugi yung bangko ron? Sa tingin nyo? Kung kayo yung bangko, wait lang. Okay. Comment nyo sa baba mga lods kung anong ano nyo dyan, thoughts nyo dyan mga idol, no? Eto, nako, dahil mainit-init ang nangyari, meron tayong dalawang senaryo na pwedeng mangyari sa Bitcoin ngayon, no? Bitcoin analyst 4-hour time frame. Currently, the price is around 68,500. We have a clear strong support zone between 68,000 to 68,300. The purple box. Ayan, ito yung pinaka parang support. Ano pala? Support ba yun? Support nga. Ito yung bullish scenario mga idol, no? If it holds above 68, we could see a bounce toward 70,500 to 71,500 to 72. Important resistance natin yung 72. So kapag nag-hold to dito mga idol, pwede tayo makakita ng bounce at maumpog siya rito sa resistance o pwede niyang tagusin yung resistance na yan. Ayun yung bullish natin, no? Scenario. Ang bearish scenario naman natin, a clear break of a 68K with a 4-hour close would open the way to 66 to 60. Mga loads, babalik tayo dun sa pinakamababa, no? Pag bumagsak itong 68, tagusin niya yan. Pwedeng hanggang 66 lang mag-bounce na or dumiretso tayo ng 60,000 ulit. Pero 60,000, ito na yung tinatawag na strong demand zone and liquidity magnet, mga lodi. Kumbaga parang kukunin niya na talaga yan ng malala. Kasi bumaba na siya ba't di niya pa kunin, di ba? The market is currently in a support test phase and any break with strong volume is considered a trap. Risk management is more important than prediction. No? Ayan mga lodi. So, kung titignan nyo, saan na ba yun? Punta tayo sa Bitcoin. Nasa 67 tayo ngayon. Nako, nabasag na yung 68 paano ngayon yan? Nabasag na tong 68 mga lods. Ano ba yung sinabi doon? Ano yung pinaka-strong support natin doon, mga idol? Bullish, bearish, 66. Nako. Delicate mga lodi, nasa 67 na tayo. Pag ito bumaba ng 66 mga lodi, didiretso na to sa baba. No? Didiretso na yan. Pero probability lang yun pwede ring hindi mangyari. Kasi ano ba yung 50% nito? 66. Sakto. Sakto mga idol 66. Taragis yan. That pa nilagyan ko 66.1. Yan So, eto yung 50% niya mga lodi. Ganun din siguro sa XRP. So, ang mangyayari dyan, pag eto, tinagus niya to mga lodi, didiretso na yan sa baba. Or, alam niyo na yung 50% technique di ba mga lods? Ang 50%, talagang kukunin niya yung 50% bago siya mag-bounce.
At usually, mga Lodi, nilalampasan niya yung 50% na yan kasi maraming naka-lock profit o naka-stop loss dyan. No? So, balikan yung 50%, kuha yung liquidity, bounce. Pero, syempre, kung maghahangad ka na lang, kinuha mo na yung liquidity dito, kunin mo na yung liquidity dito sa baba. Di ba? So, baka ganun yung pwedeng mangyari dyan, mga idol. So, mag-ingat kayo, mga Lods, no? Kung naniniwala kayo na magda-drop siya, pwede kayo mag-short. Do your own research pagdating sa mga ganyan, mga idol, no? Risk management nga, sabi, is more important than prediction. Diba? Kung magti-trade kayo ngayon, mag-swing trade kayo, huwag niyong kakalimutan lagi ang stop loss at lock profit, mga idol. Ayun yung pinaka-importante, okay? Mga idol, so ayan nakita nyo na, nagda-drop na, mga Lods, no? Ako, waiting lang ako ngayon. Wala pa yung ano sa akin eh. Yung pan-trade ko kasi wala pa eh. Kaya tahimik lang ako. So ito. Nako. Ito mga idol nagkaroon na kasi ng alam ko naging live na yung ETF ng Doge no. So medyo negative news to pagdating sa Doge. So check natin to ETFs. So Doge ETFs see no inflows despite resurgence for other products. So walang inflow. Ano ba naman niya? The 3-spot Doge ETF currently live in the US saw zero in daily total net inflows on February 9 per data. The new comes as another crypto ETF, pero yung mga yung BTC, Ethereum, Starlink, XRP, wala yung Sol, so significant product inflows, no? Ito raw may mga inflows, pero sa Doge, nako zero, tahimik lang Ibig sabihin, walang talo, walang panalo pa. At time of writing, Dogecoin ETFs have accumulative total net inflow of meron na 6.67 million, no? What's behind the performance is something at play. So ito mga Lods, inaasahan ko na isa sa mga maging catalyst ng Doge malamang si Elon Musk. At ano pa, yung X-payment, mga Lodi, dito mismo sa X-payment. Kapag kasi tumatakbo na yung X-payment underground mga Lods, hindi pa nila pinapublic yon, pero nasa beta test na yon, mga Lods, no? Yung X-payment na ginagawa dito sa X. So once na i-announce ni Elon Musk yon, mga Lodi, ano sa tingin niyo yung mga coins na pwedeng gamitin doon na i-announce ni Elon Musk? So for me, pwedeng kasama yung Doge. Malaki yung chance na kasama yung Doge, Bitcoin, at kung ano-ano pa. 'Di ba? So, ayun yung mga hinihintay ko sa ETF. Ang ETF naman kasi positive news 'yan sa coins, pero ang effect niyan is long term. No, ganoon din sa XRP. Long term 'yan, mararamdaman mo long term. So, hindi siya biglaan. So, goods lang 'yan, mga idol, no? Ito naman, nako, ito yung mga nasi-shake out nating mga XRP army. Breaking, unknown whale move 50 million XRP to Bybit. According to the data from Whale Alert, an unknown whale have moved some 50 million XRP token to the Bybit official exchange. The holdings are worth more than 70 million. So sabi nga nila, once na ang isang whale naglilipat ng mga asset o crypto sa mga crypto exchange, ang chances ibebenta niya ito. No, sa tingin niyo ba ibebenta niya yan? O pwedeng ililipat niya lang, we don't know. Pero malamang baka ibenta niya yan. So ito, nako, dito pala, tinagalog ko pala to. Basahin na natin agad yung Tagalog mga Lodi. May bagong ETF exchange traded fund na tinatawag na Defiance XRP Lightning Spread Mayonnaise. Hindi na. Nag-mayonnaise kasi ako kanina hindi, iba pala yan. May Lightning Spread Income ETF, ang official na nirehistro na nasa SEC para malist sa CBOE Exchange, no, sa malaking palitan sa Amerika. Ano ang layo nitong ETF? Hindi ito basta-basta kumikita sa pagtaas at pagbaba ng presyo ng XRP o speculation. Ang focus nito ay magbigay ng regular na kita o income, no? O duhod, sahod. Gamit ang XRP, sahod siguro 'yan. Kasi kita o income Gamit ang XRP. Gumagamit ito ng mga advanced na financial strategies para makabuo ng periodic
no? O halimbawa monthly o quarterly nakita para sa mga may-ari ng ETF. Ito ay para sa institutional investors, malaking bangko, funds, kumpanya at iba pang regulated investors. Hindi siya para sa retail. Pangmalaki yan, mga idol. No? Bakit mahalaga ito? Ang kumpanyang Defiance ETFs ay dati nang may katulad na produkto para sa Bitcoin, Ethereum at Solana. Ngayon, idinagdag na rin nila ang XRP. Ibig sabihin, opisyal na kinikilala ng Wall Street at regulated financial markets ang XRP bilang lehitimong asset na pwedeng gamitin para sa income generating products, no? Para sa maraming taga-XRP community, ito ay malaking institutional step. Senyalis na lalong lumalawak ang paggamit ng XRP sa totoong mundo ng pananalapi. Hindi lang puro sa trading, spekulasyon, idol, no? Sa madaling salita, may bagong paraan na opisyal na inaprobahan sa Amerika para kumita ng regular na pera gamit ang XRP at ito ay sa malalaking investor lamang. Tablado Ba't tablado naman kami maliliit? That meron din. Malaking bagay ito para sa XRP dahil mas lumalakas ang posisyon nito sa Wall Street. Ayan mga lods. Grabe. Nako, ito mga idol. Oy, salamat kay Skylab ayan si Skylab. Tinag tayo. Nako, ang ganda nito mga idol. No, may pirma ni Brad Garlinghouse. If you weren't already excited enough for XRP Community Day tomorrow, meron kasi silang XRP Community Day event mga lodi, no? We're also introducing an exclusive merch drop. No, si David Schwartz sadly wasn't able to sign a few. So, guess folks will have to make do with me. So, ito mga lodi, no, may mga pirma. Make sure you tune into XRP Community Day. Ayan mga lods. Nako, ang ganda niya, no? Paano kaya magkaroon yan? Limited edition yan. May pirma niya pa, no? Solid, mga idol. Kilala niyo ba si King Balex, mga lodi? So, dati sobrang solid XRP army nun. Pero tignan niyo yung ano niya rito, mga lodi. Yung post niya rito. Yung kung ba't siya nagalit bigla. So, this is what you signing a shirt for? Still stuck at 1.4 after 9 years. What a joke, sabi niya gano'n, no? And people wanted a shirt signed by you. Should be ashamed. Even Solana blew up to $247 in 2029. Be worth over 50 million right now. Dapat billion, di ba? Na number 9 na sila sa unicorn alam niyo ba yung unicorn? Ibig sabihin nun, ayun yata yung mga company na worth billion pataas, no? Meron ng 1 trillion doon, nakalimutan ko anong company yun. Right now, if I would have covered both Solana and then XRP, right now, if I would have converted if I would have converted both Solana and then to XRP. Ayan, para may sinample siya, no? So, galit na siya. Ewan ko kung bakit. Ito. Brad Garlinghouse, no shirt for this guy. I'll take one. Inaasar pa siya. You think I give a shit about a shirt from these clowns when I could have been worth over 50 million if I would have swapped my XRP accumulated since 2016 for Solana in 2020 while Solana was on 0.550 cents before it exploded to 257 in 2021. I would be worth 50 million in 5 years ago. So, ito mga lodi. So, hindi niya na kinaya, no, mga idol. Siguro nga kasi 16 years, 2016 pa siya naka-invest mga idol no? So, 2016 siya naka-invest. Tapos, siguro kasi sabay, alam nyo kasi yung Solana, pumalo kasi yung Solana, mga lods ng sobrang solid. So, inisip niya, tangan, sayang kung doon ko nilagay, milyonaryo na ako kaysa dito sa XRP. Sabi dito ni Marcelo, I don't know you bro, but I'm frustrated too. Hindi ka naman umalis na This fucking idiot thinks people are commenting for validation. You saw how dumb these idiots are. Ayan Ayan. Alam nyo mga idol, ito yung sinasabi ko mga lods, no? Maganda niyan, benta niya na XRP niya. Para talagang malupit yung mangyari sa kanya if ever, no?
Swap niya na sa iba. Tapos pagka-swap niya sa iba, biglang lumipad yung XRP, no? Oh my goodness! Ang sakit nun. Mga idol, no? Kumbaga ganito 2016, hinold mo yung XRP, wishing na alilipad siya. Siguro pinagpilian mo yung Solana, Cardano, hindi mo pinili yung Sol. So ang nangyari, yung Sol lumipad, naiwan yung XRP, and then bad trip ka ngayon sa XRP. Galit na galit ka. So ang ginawa mo, yoko na dyan, lipat na lang ako dito sa ibang coins. Halimbawa, nilipat niya sa Cardano. Paglipat niya sa Cardano, biglang yung XRP naman yung lumipad, niiwan na naman siya. Patience is the key, my man. Grabe yan, mga Lodi, pag ganun nangyari sa kanya, no? Breaking! Ito na. Ripple files the Federal Reserve. RLUSD could be held directly to the Fed under OP 1877, mga Lodi. So, ito, Ripple has officially submitted a comment letter for the Fed's docket OP 1877, signaling interest in the Reserve Bank payment accounts. So, ito na yung sa bangko nila, pagiging bangko nila. Structure that would allow payment-focused institution to interact directly with the Federal Reserve, no? Rekta na sila sa Fed. If approved, RLUSD reserves wouldn't sit at a commercial bank. No, hindi na siya pupunta sa mga bangko na normal lang. Bank anymore. They could sit directly at the Fed itself, mga Lodi. So, ayan nag-file pa lang naman sila. So, wala pang approve. Pero solid, di ba? Rekta na sila sa Fed, kumbaga. So, ayan. Yung news natin ngayong tanghali, mga Lodi. Sana enjoy nyo. Siyempre, like nyo yung video natin, mga Lods. At nagkakaroon na ng mga malulupit na labanan kay Eminem at kay Trump, kay Elon Musk at kay JE. Si Kevin Warsh na nag-waiting na lang tayo. At ito lalo na yung Clarity Act natin na inaabangan. Ito yung big news natin mga idol, okay? So ayan, magandang araw sa inyo mga kapatid. Sana i-like nyo yung video mga Lods. Huwag nyo kalimutang i-like, okay? So ayun, magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clovis Gaming and subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's in link in the description. Peace. yeah.